Gray and Cherry White, okay, is signing off. Yun yung time na dinudugo ako. Nung gabi na yon na umalis siya, birthday niya, nagpunta siya sa isang kaibigan niya, ayaw niyang sumagot. Tinatawagan ko siya, bigla kasi akong dinugo. Tapos tinatawagan ko siya, sabi niya, bakit ko sasagutin? Ayan, yung combo namin. Nabuntis lang ako, di ba? Nag-iba. Biglang nag-iba talaga. Sa sarap naman, nung kasama ko siya sa lahat ng sarap namin, ibang bansa, shopping, etc. Lahat nandyan. Ang saya-saya niya, di ba? Nung time na eto na may problema na ako, wala akong nakitang, tangina, damayan mo naman ako, di ba? Pero nagpapasalamat pa rin ako, syempre, na napasaya mo ko sa saglit na panahon. Ayan, may pinagsamahan tayo. Pero ang pakiusap ko lang naman sana na wag mo kong siraan sa lahat ng tropa. Na parang ako pa'y masama. Nasakal ka, yun ang sabi mo. Nasabi mo ang sama ng ugali ko. Hindi ka babalik sa akin kung ang sama ng ugali ko. Alam mo yan, di ba? Okay guys, ito na iniintay nyo, okay. Tinutuldukan ko na syempre, marami pa rin kasing umaasa. At marami pa rin kaming supporters. At marami nagtatanong bakit nga ba kami naghiwalay. Okay, eto na yung pinakasagot ko. Okay, sasagutin ko na yung mga tanong nyo. Tapos na sana to, pero kasi matagal kong iningatan tong pangalan ko. Matagal kong binuo. Magtatatlong taon ko tong binuo. Bakit daw ako palagi iniiwan ng lalaki? Hindi po ako iniiwan ng lalaki, okay? Kapag ka talagang may kapalpakan sa buhay na ginagawa sa akin, talagang hindi ako nakakatiis. Talagang out talaga ako. Ngayon, yung nangyari sa akin na pinaghandaan kong nagbuntis ako, 7 buwan kong pinaghandaan, medyo, dito, nakaranas talaga ako ng matindi-tinding depression. No? Bakit ka na umaga ko ngayon? Diyos ko, antok na antok ako. Okay, sagutin ko lang yung mga sagutin ko lang yung mga tanong, okay, ng mga followers. Okay. Gray and Cherry White, okay, is signing off na talaga. Wala na. Wala nang balikan. Wala nang okay. Wala akong sasabihin ditong kasiraan. Wala akong sasabihin kung ano-ano. Okay, wala akong sasabihin na about sa past niya, about sa mga baho naming dalawa ng pinagdaanan, sa mga away namin. Hindi. Okay, sasabihin ko sa inyo syempre kung ano ang reason, kung ano ang pinaka-reason ng hiwalayan namin. Okay? Ang nangyari kasi niyan, okay, ganito. Dati, sinagot niya ako nag-post siya. Okay. Una, kung matatandaan nyo, nag-post ako, umiiyak ako sa social media. Ayan. Hi guys! So, ayan, meron akong i-announce. Siyempre, ito yung isang blessing na dumating sa buhay ko. Oh, blessing to. Blessing. Oh, ayan. Meron akong i-reveal. Siyempre, ang ating second baby. So, nag-positive ako nung 11. Ito, medyo malabo yung isa eh. Oh. Ito, medyo malabo. Lumabo din. Pero dalawa siya kasi 11 to. Ayan. Malabo pa. Tapos, ito, nung kinabukasan, nung 12, malinaw na. Tapos, ito yung pinaka-last. Ay, meron ditong papel eh. Ayan. Ayan, oh. Diba? Sobrang linaw. Tapos, ito pa. Oh, sobrang linaw. So, meron na akong second baby. Hindi ko expect to. Kung ganitong mangyayari sa akin. No. Parang haharapin ko na naman mag-isa to. Yun kasi yung pakiramdam ko. Okay? Yung iniwan niya ako. Yung una is yung nung birthday niya. Okay. Nag-umpisa kasi yan nung birthday niya. Sinurprise ko siya. Kahit buntis ako, sinurprise ko siya. Pinauwi ko yung mama niya from Canada. From California. Tama. Sa ibang bansa. Hindi ko alam kung saan yun. Basta, binilan ko ng ticket yung mama niya. Sinurprise ko siya para matuwa siya. Yun yung ginawa ko. Okay? Yun yung ginawa ko sa kanyang sorpresa nung birthday niya. Pero hindi ko alam kung na-appreciate niya ba or what. Wala na akong pakialam dun. So, ngayon na nabubuntis kasi ako, meron akong nararamdaman na kakaiba. Medyo
masakit yung balakang ko, puson ko, as in hindi ako makalakad. Kung makikita nyo naman sa video nila James, ayan. Lagi siyang may kasama, mga mariret. Sobrang sensitive nga ng pagbubuntis niya, mga mariret, kasi ultimo pag sa CR, nahihirapan siya, mga mariret. Hindi kasi normal, mga mariret, yung sakit na nararamdaman niya sa may private part niya, tsaka sa puson niya, mga mariret. Yan, hirap na hirap ako dyan. As in, talagang hirap na hirap akong gumalaw. Okay? Hirap na hirap akong gumalaw. Wala siya. Kasi ang nangyari sa amin, nung birthday niya is nag-walk out siya. Nag-inom sila ng mga friends ko, ganyan. Andun yung mother niya. Ang sabi niya sa post niya dati is minura ko daw siya sa harap ng magulang niya. Hindi yun totoo. Mismo mother niya ang nagsabi na anak, hindi ka minura ni Che. Ang minura niya yung kaibigan niya. Yes, kasi nagmura ako at nagbato ako ng basurahan noon. Doon siya nagalit sa akin at doon siya nag-umpisang maglaya. Oh, shit! Oh, shit! Na dapat, inano mo ko, na dapat dinamayan mo ko. Pero hindi mo ko nadamayan. Hindi niya ako nadamayan. Okay? Yun yung time na dinudugo ako. Nung gabi na yon na umalis siya, birthday niya, nagpunta siya sa isang kaibigan niya, ayaw niyang sumagot. Tinatawagan ko siya, bigla kasi akong dinugo. Tapos tinatawagan ko siya, sabi niya, bakit ko sasagutin? Ayan, yung convo namin. Sabi niya, bakit ko sasagutin? Hindi naman tayo okay. Te, nabuntis lang ako, di ba? Nag-iba. Biglang nag-iba talaga. Nawindang ako. Na-stress ako, hindi ko alam gagawin ko. Siyempre, may nararamdaman ako. Kasi, dapat yung partner mo yung unang makakaintindi sa'yo, di ba? Sa sarap naman, nung kasama ko siya sa lahat ng sarap namin, ibang bansa, shopping, etc. Lahat, nandyan. Ang saya-saya niya, di ba? Nung time na eto na may problema na ako, wala akong nakitang, tangina, damayan mo naman ako, di ba? Yun. Damayan mo ko. Wala. Mas pinili niyang umalis ng 3 days. Sabi niya, magpapalamig lang siya. Pero kasi ang sitwasyon nun, dinudugo na ako. At nung pinakita ko yung picture ko na dinudugo na ako, ang dami ng dugo, ito ang sagot niya. Basahin yung mabuti. Yan ang sagot niya. Okay? Yan yung sagot niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, diba? Di ko alam kung sagot ba ng matinong lalaki yan o hindi. Sa akin, ilalabas ko yung totoo para malaman nyo lahat kung bakit wala na kami. Hindi na ako makakapit, hindi ko na kaya, hindi ko na talaga matiis. Sobra na. Tapos, may time pa na sinugod na ako sa hospital na hindi ko na talaga kaya yung sakit. As in, wala na, hindi na ako makagalaw. Masakit na hindi na rin ako makahinga. Kasi 3 days nga siyang hindi umuwi. At nung pang 4 days, pinuntahan na ako sa ospital kasi nga hindi na ako makahinga. Mamamat ako, tsaka lang ako pinuntahan. Tapos, after nun, sabi ko sa kanya, nagpa-check kami, syempre sa OB, ganyan, dapat iuwi pa ako sa bahay, pero hindi na ako nagpa-uwi. Kasi sabi ko sa doktor, hindi ko kaya. Sinundot nila yung werot ko, may lumabas sa aking dumi, tapos pagka-sundot, pagka-CR ko, bumagsak yung napakaraming dugo. So ngayon, syempre sobrang pagka-praning ko, sabi ko baka nakunan na ako. Hindi pala. Tapos nagstay pa kami pinapauwi kami, nagstay kami ng 1 day sa hospital. Puyat siya, tulog lang siya magdamag. Ako, sakit na. Alam mo yung parang sa partner mo, parang wala lang. Diba? Parang, ang hirap. Uy, nahihirapan ako. Intindihin mo naman ako, di ba? Ganun. Sa mga video kasi, kailangan mo pa bang videohan na tutulungan kita? Uy, videohan niyo ako. Buhatin ko si Cherry. Mali yung ganun, di ba? Alagaan mo ko ng totoo. Yun eh. Yun yung masakit sa akin. Ina-explain ko lang yun yung masakit sa akin. Alam niyo yung sinakripisyo ko yung buhay ko nun? Kasi sabi ko, sige, magbubuntis ako. Matagal akong hindi sa mga naging boyfriend ko, walang plano sa kanya lang kasi nga nag-propose na. So, akala ko totoo na, akala ko ready na. Kasi sa proposal, ang sabi niya, pakinggan nyo. Pero andito na ako sa point na ready na ako sa responsibilidad ko at ready na ako bumuo ng masayang pamilya. Diba? Yun ang sabi niya.
Kumita na siya sa obligasyon. Binago niya yung buhay ko. Binago ko yung buhay niya. Yun. Tapos, okay. Kaya nasasaktan din ako, syempre. Tao lang din ako, nasasaktan din. Kinikim ko yun, tinatago ko, kasi nga sobrang... Kaya ako nade-depress kasi tinatago ko sa maraming tao. Kahit na sinisisi ako sa social media, lalakero ka kasi, kaya Alam nyo, kahit 10 lalaki ang dumaan sa buhay ko, walang may pake. May kanya-kanya tayong buhay, di ba? Ako open ang buhay ko. Dead ma. Okay, open ang buhay ko. Maraming may gusto sa akin, maraming may hindi rin. Okay lang sa akin yun. Pero ngayon, i-share ko sa inyo, syempre, okay, kung ano ba yung tunay. Okay. Eto na, nasa ospital na kami. Sa operating room. Nung ooperahan na ako, pumunta lahat ng barkada ko. Sila Chaka White, lahat. Ngayon, nasa operating room ako. Sinugod ako sa operating room. Ang pumunta sa akin, ang sumalubong sa akin, may kita nyo yung video? Thanks God. Si Pacboy. Siya, tulog. Hindi siya nag-iintay habang inooperahan ako, tulog pa rin. Kinabukasan na yun tulog pa rin. Okay. Tapos, ilang araw kami sa ospital. Nagkaroon ako ng depression. Kasi nga, siguro sobrang pag-iisip. Ngayon, pinuntahan ako ng psychiatrist. Kasi ang reason niya sa akin, isip mo lang yan, depression mo lang yan. Wala yan. Hindi mo kasi nararamdaman. Diba? Hindi mo na, nag-aaway kami niyan, pero hindi kami nagsasakitan. One time, muntik na akong masaktan. Pero ang reason ko kasi, wag mo akong sasaktan, isang beses mo lang ako mapagbuhatan ng kamay. Ipakukulong kita. Yun yung sabi ko sa kanya. Tapos meron kami mga issue, mga away na about sa mga hindi ko nasabihin yun. Okay. Ito ang pinaka puno-tulo ng hiwalayan namin. Okay ikiklear ko na sa inyo. Sa hospital, masama loob ko. Kasi syempre, yun nga, nahihirapan na ako, pero parang wala pa rin siyang pakialam sa akin. Mas iniintindi pa rin niya yung sarili niya. Okay, eto yung bill namin. Okay? Yung bill namin sa hospital, is, eto, papakita ko sa inyo Umabot siya ng almost 900,000. Ito yung isa, ayan. Ayan 500. Okay, pipicturean ko na lang. Okay, ayan yung bill namin sa hospital. Okay? Tapos ito yung isa, 360,000. Okay? Halos umabot siya ng 900,000. Ngayon, ito ang ikinasama ng loob ko, mga mare. That time kasi, kailangan ko nang lumabas ng hospital. Actually, dapat 2 days nakalabas na kami, kaso hindi pa nga kaya. Wala akong pera na hawak. Siya, meron siyang laman sa bank niya at meron siyang bank transfer. Ako kasi wala akong bank transfer kasi nga gastosera akong babae, mahilig ako sa bags. So, hindi ako nag-o-online banking. Okay, wala akong ganun. Hindi ako nag-o-online banking. Tapos ngayon, dumating sa punto na kailangan ko siya. Sabi ko sa kanya, pahiram ako ng 900,000. Babayaran kita pag uwi. Pero ang sabi ko pa nga, kaya mo ba akong hatian sa bill? Kasi nga, kumikita ka naman na sa vlog. Sabi niya sa akin, oo. Ngayon, umuo siya. Masaya ako. Siyempre, kahit papano hahatian mo ko. Diba? Sabi ko, tinulungan kita. Tulungan mo rin ako, diba? Oo, may pera ako, pero sana man lang iparamdam mo na panindigan mo yung sinabi mo sa proposal na kaya ko nang harapin ang obligasyon. Diba? Narinig nyo yun sa proposal, yun. Siyempre, meron ako mga pinanghawakan. Yan, pinanghawakan ko yung mga salita na ganyan. Tapos, ito yung punto na kailangan ko na ng pera sa hospital. Kailangan na namin lumabas May pera ako sa Bolt ko. Paano ako kukuha sa Bolt? Hindi ako makalakad, hindi ako makauwi. Paano kami magbabayad? Paano ako lalabas ng hospital? Hindi ko pinagkakatiwala yung Bolt ko kung kani-kanino. Even sa partner ko, even sa kanya nga. Ayoko magtiwala kahit kanino. Kasi syempre, privacy ko na yan mag-isa diba? Okay, so, ang nangyari niyan, may tumulong sa akin isang tao. Si Sir Mark. Okay? Yung tumulong pa rin sa akin noon,
na nabanggit ko nga na laging tumutulong sa akin. Tapos ngayon, ang nangyari, pumunta siya sa hospital, si Sir. Okay, tinulungan ako noon. Siya rin yung tumulong sa akin dati nung nanganak ako kay Mikey. Pero hindi kami nagkikita. Yung tulungan lang niya ako dati, matagal na tinuro. Basta malaki utang na loob ko sa taong yan. Kasi nga tinulungan ko din yan noon. Okay, ganito nangyari niyan. Yung Rolex, okay, isyong Rolex. Ito yung Rolex na binigay ko sa kanya. Okay, ayan. Hindi ko to binawi. Okay, nasa akin pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, ito muna yung pinambayad ko kay Sir. Sabi ko, baka pwede, ito munang Rolex na to kasi milyon naman ang halaga nito. So, ito muna ang iiwan ko sa'yo habang wala pa ako sa bahay. Ang sabi ko naman kasi kay Gray nga, nababayaran ko naman yung pera na uutangin ko sa kanya. Pero binigyan niya ako ng rason, hindi niya kayang maglabas. Pero meron siyang pera. Kasi ang laman niya sa bangko is, million din naman. Meron pa siyang, noon, that time meron siyang 1.8, ganun. Ang kailangan ko lang naman is 900,000. Yun, nanghihiram ako sa kanya ng maayos, hindi niya ako mapahiram. Ang ikinasama ng loob ko, bakit ganun? Bakit nung ikaw, na may bibilin ka, example, kotse, binibigla mo ko, asawa, may babayaran akong 600,000. Binigla mo ako. Wala akong tanong-tanong. Inabot ko sa'yo yung 600,000. Bumili ka ng kotse na wala man lang di ba? Wala pa yung tulot. Okay? Sige. May papalitan ka sa mga kotse. Asawa, kailangan ko 150,000. Wala akong imang sinabi. Kumukuha ko sa Bolt ko, binibigay ko lang ng diretso. Yun yung ikinasama ng loob ko. Sobrang sama ng loob ko kasi pinagdadamutan ako. Dun masama ang loob ko kasi tangina. Bill to sa sa hospital Kumbaga, alam mo yon, yung ready na akong isacrifice yung buhay ko tapos sa maliit na halaga na pera lang na akala ko kaya mo akong tulungan. Hindi mo nagawa. Tapos pagdating namin sa bahay, parang wala parang hindi niya kaya mag-alaga. Para kasi akong PWD that time Kailangan mo akong alagaan Sobrang payat na ako. Dahil parang na akong si Ma'am Chris Aquino nung time na yun. Na sobrang payat na ako na problemado na ako. Kung makikita nyo talaga. Tapos naggamot ako ng depression. Diyos ko, sa sobrang lakas ng antibiotic ko, alam niya yan, hindi ako makahinga. Hindi siya naawa Nagbora siya kasama yung mother niya. Walang problema sa akin. Sana sabi ko, huwag mo akong iwan. Sabi ko sa kanya, please naman, huwag mo akong iwan. Pero hindi Sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng 2 weeks. Papalakas lang ako, dadaling ko kayong Palawan. Sabi ko sa kanya. Hindi siya nakapag-antay. Tapos nakita ko sa Bora, party-party siya. Ako, nasa depression. Ako, nasa alagta ng depression. Sobrang sama ng loob ko nun. Sabi ko parang kasumpa-sumpa, iyak ako ng iyak. Wala akong ginawa, kundi umiyak. Tapos, grabe yung mga gamot ko. Yung mga gamot ko sa depression, ang lala. Sobrang dami. Sobrang dami talaga. Hindi ko na alam kung ilan yung iinumin ko sa isang araw. Alam niyo yung utak na parang kang mababaliw, na may suicidal ka, na hindi mo maintindihan. Promise, sobrang, alam niyo yung trauma ko na yun, sobrang hirap. Sobrang hirap pag naaalala ko, ang sakit. Sobrang sakit. Mahal ko pa siya noon, pero hindi ko na mabalikan. After niya magbora, bumabalik siya sa akin. Nung nakita niya na hindi na ako alagain, yun, bumabalik siya. Pero hindi ko na kaya Sabi ko, natatakot ako, may trauma ako, na baka, nagsorry siya sa akin noon. Sabi ko, hindi ko na kaya Kasi, kaya ako humiwalay, dun ko na-realize na hindi mo ko kayang samahan sa hirap. Pero sa lahat ng sarap, sa loob ng 7 buwan, nasamahan mo ko. Dun sa isang hirap lang na pinagdaanan ko, dun pa lang, wala. Walang ginawa sa ospital kundi matulog. Na ako, gingising ko siya na lagi ako may iniinda. Wala. Kaya masama loob ko. Kaya nag-decide ako na talaga maghiwalay na lang kami. Yun na yun. Yun na yung huli naming, hiwalayan talaga. End na. Ayoko na. Ngayon, marami nagsasabi sa akin, lagi ako iniiwan. Hindi ako iniwan. Natatapat lang talaga ako sa lalaking hindi pa kaya yung obligasyon. Actually, yung obligasyon na sinasabi niya, dapat ikaw ang provider di ba?
pwede naman hati rin, di ba? Hindi eh. Oo, natutulungan mo ko, ganyan. At least, nabibigay ko naman yung gusto mo, di ba? Na may nabigay ka rin naman sa akin. Pero nagpapasalamat pa rin ako, syempre, na napasaya mo ko sa saglit na panahon. Ayan, may pinagsamahan tayo. Pero ang pakiusap ko lang naman sana na wag mo kong siraan sa lahat ng tropa. Na parang ako pa yung masama, nasakal ka, yun ang sabi mo. Nasabi mo ang sama ng ugali ko. Hindi ka babalik sa akin kung ang sama ng ugali ko. Alam mo yan, di ba? Sa magulang pa lang, kita pa lang. Sa magulang pa lang, kitang-kita kung gaano ako kabuti. Sa magulang mo nga eh. 'Di ba? Sinong nagturo sa iyo? Syempre, sino nagturo sa iyo paano maging family oriented? 'Di ba? May mga sinabi ka sa akin noon na about sa mama at papa mo, pero hindi ko nababanggitin dito, 'di ba? Anong sabi mo sa akin pati? Nung dinudugo ako, nung niliyasan mo ako, nung dinudugo ako. Ang sabi mo sa akin, 'di ba? Ito. Okay, may screenshot ako. Sabi mo sa akin, sorry, hindi ako kagaya ng tatay mo. Natatagal sa nanay mo. 'Di ba? Yun yung sabi mo. Kasi, binabasihan namin na si mama at papa, kahit mabunga nga si mama, tumagal sila ng 36 years. 36 years. Ang nanay ko nagbubunga nga yan kasi niluloko yan dati ng tatay ko. Siyempre, ang tatay ko ay guwapings noon nung araw ba. Yan. Ngayon, yun nga, tinuldukan na namin, wala nang comeback. Okay, wala nang mangyaring ganun. Etong relo na to, hindi ko to binawi, pero ito kasi yung naging reason, hindi ako nagbawi ng gamit sa kanya. Wala akong binawing kung ano-ano. Ang ginawa ko na lang, tinabi ko na lang tong Rolex na to. Ito siguro ibebenta ko na lang to. Hindi ko na to kailangan ibalik. 'Di ba? Bumili ka na lang, kaya mo namang bumili na eh. 'Di ba? Tapos, tinatanong niya kasi ako nung huli, kung yung mga binigay ko daw sa kanya, ipalalamove ko pa. Sabi ko, hindi na. Hindi naman na siguro kailangan yung mga binigay ko, ipapalalamove ko pa. 'Di ba? Huwag na siguro. Ngayon, ayun nga, ngayon okay na kasi ako, grabe yung pinagdaanan ko. As in, talagang okay na ako. Ayoko nang bumalik sa dati. Ngayon, ayoko na muna ng relasyon. Okay? Ayoko na muna ng relasyon. Yung dati sa mga ex ko na iniiwan ako, hindi ako iniwan. Ako yung nangiiwan. Ako yung bumibitaw. Kasi kapag ginago ka ng isang beses, 2, 3, bakit ka tatagal, di ba? Paulit-ulit ka lang lolokohin. Kahit anong bait mo. Sa totoo lang, sobrang bait ko sa relasyon at sobrang luwag ko. Hindi ako mahigpit. Tapos, meron pa kasing doon ako na bad trip eh. Sakal siya. Binilan ko daw siya ng panjin. Ikaw ang umorder. Pagdating dito, binayaran ko. 'Di ba pinipigilan nga kita na wag muna kasi may babayaran pa tayo. 'Di ba? Isa pa yung gym na 'yan, naging issue din 'yan. Yung gym equipment na 'yan. Pero ngayon wala na, pinamigay ko na yung gym equipment kasi nga ang gagawin ko doon, 'di ba? Lahat ng gusto mong pangarap binibigay ko, 'di ba? Yung bata pangarap mo, anong ginawa ko? Sinacrifice ko yung buhay ko. 'Di ba? Kahit na mahirap. Alam mo ba? Alam nyo guys, kapag nagbuntis ang isang babae, ang isang paa niyan ay nasa hukay. Ganun yun, totoo yun. Mahirap magbuntis. Katulad niyan, na-ectopic ako, muntik ako mamatay kasi nalason nga ako. Ang nangyari sa akin, 1 linggo na palang kumakalat yung lason sa liver ko. Lahat damay na. Buong tiyan ko masakit. That time, mapait pang amoy ko, mapait pang lasa ko, at hindi na ako makalakad. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Iba kasi talaga yung naranasan ko dito sa taong to. Masaya ako noon, oo, may saya. Nagpapasalamat ako doon. Pero hindi na ako babalik at hindi na kami magbabalikan dahil nga sa traumang nangyari sa akin. Hindi na. Hindi na ako babalik. At natakot na rin ako, syempre, sa binitawan niyang salita sa akin na hindi ko pa raw siyang kilalang lubos. Yun. Yun na yung ending namin. Okay, so yun lang. Wala nang balikan. Ngayon, kung mag-vlog ka, kung may sasabihin ka, go lang. Ngayon, pinapaalam ko lang sa mga followers, sa mga, sa mga followers natin, sa mga nagmamahal sa atin. Wala nang comeback. Wala na. Sorry kung nabigo ko kayo ulit.
Pero hindi na muna siguro ako mag-boyfriend. Ayoko na muna talaga. Talagang ayoko na. Parang ano to eh. May way din siguro si Lord kung bakit nawala yung baby. Kasi ano eh, nanalangin ako noon na kung ano man po yung desisyon nyo, siguro, Lord, sabi ko, ibigay niyo yung magiging ikabubuti ko. Lagi kasi ako madasalin akong tao eh. Kasi kaya hindi rin pinababayaan ni Lord yung pamilya ko. Tsaka ako. Madasalin akong tao. Sobrang kapit ko sa Diyos. Yung mga masasayang, gusto ko lang din naman sumaya eh. Gusto ko lang magka-boyfriend, syempre gusto kong sumaya. Iba pa rin pag meron kang inspirasyon ba? Diba? Iba pa rin pag meron kang kayakap sa gabi. Iba pa rin pag meron kang partner. Diba? Yung sa amin ni Gray, masaya. Noon masaya. Masaya kami noon. Parang, actually, minsan nga naiisip ko tapos minsan may mga dumadaan pa sa akin sa wall ko, may mga dumadaan na yung mga proposal, ganyan. Nakakapang hinayang lang. Naiyak ako. Pero wala, hindi talaga kaya eh. Ayoko na. Nakikipag-ayos siya nung una, pero hindi ko na talaga kaya. Ayoko. Takot ako. Sobrang takot ako. Sobrang natatakot akong bumalik ulit sa dati yung ganun. Na baka mamaya pag nabuntis na naman ako, ganun na naman yung mangyari. Na baka mamaya pag nag-away kami, hindi lang ganun yung gawin niya. Diba? Na kahit mahal na mahal mo, binitawan mo. Ngayon, yung mga karamay ko, nung na-depress ako, ayoko na. Gusto ko magpasalamat, syempre, nung na-depress ako. Salamat sa mga tumulong sa akin, lalo na yan. Especially yan, number 1, syempre, yung anak ko. Tapos, yung pamilya ko, hindi ko kasi pinapaalam na depress ako, na umiinom ako ng gamot, ganyan. At pangalawa, salamat kay Ma'am Rich Gaspar, yung yung tag dito, yung manop ko, yan, thank you dyan. Tapos kay Chiska, syempre, thank you. Maraming salamat, syempre, sa mga kaibigan ko, yan, na nakasama ko, na palagi akong pinapasya, na kahit sobrang gastos ko na, lagi kami nag-outing, lagi kami lumalabas, makamove on lang ako, maging okay lang ako. Yun. Minsan, pero sa totoo lang, walang araw na hindi sumagi sa isip ko yung part namin dalawa. Kasi syempre, mahirap mag-move on eh. Kaso kung iisipin mo kasi talaga masakit. Masakit na may kita mong ganun na yung ginagawa. Mahirap nang balikan. Nakakatakot na. Yun, may takot na ako. Wala, iba na eh. Iba na yung takot ko talaga eh. Sobra kasi nangyari sa akin eh. So, yun lang. Ayoko na pabain. Putang na. Naiyak ako. Okay na yan.